Okay, meron ka pa bang i-charge? Meron I-charge pa. mo lahat. Battery ulit ng drone. Gagana pa ba yan? Isusubukan natin. Oops, digit. Umilaw? Oops, Ayun, ilaw. charging. Charging. Andito tayo ngayon mga kompanyero sa may Army's Camping Ground dito sa may Mendez, Cavite. Napakaganda dito mga kompanyero. Ayan, kita nyo, sobrang hangin. Everyone's running like they stole a dream. Images of magazines. Take your chance while you're still young. Glory flickers like a candle in the desert sun. Itong video na to is i-review natin itong bago nating portable power station from Bluetti. Para saan ba itong gantong power station? Magagamit nyo to, ideal siya for outdoor activities. Kapag wala kayong access sa mga AC outlets, ay pwede nyo itong magamit para sa mga small devices. Like sa kagaya ko na content creator, gumagawa ng mga video. Kailangan ko na meron akong ganito kasi kadalasan yun yung nagiging problema ko kapag may pinupuntahan ako mga malalayong lugar. Ang dala ko lang kadalasan is power bank at marami ng instances na kinulang ako sa battery. Nagbabalak na rin talaga akong bumili nito pero sakto naman pinadalhan tayo ng Bluetti itong EB3A na product nila. Aside sa mga outdoor activity, syempre pwede nyo rin itong magamit as emergency power source. For example, nag-run out, pwede nyong gamitin to para gamitin yung mga ilaw nyo dahil meron din siya ditong AC. Mamaya i-discuss natin. Okay guys, let's have a closer look dito sa ating Bluetti EB3A Portable Power Station. Yung battery capacity niya is 268 watts-hours at kaya niya mag-power ng up to 600 watts yung normal output niya at 1200 watts naman sa surge na pwede nyong iset using the mobile app ng Bluetti. Ang battery type niya, lithium iron phosphate at pwede nyo siyang i-charge ng 2,500 times bago bumaba sa 80% yung capacity ng battery. Out from the box naman ay ito yung mga kasama niya. Meron siyang AC cable for recharging this device at meron din siyang wire for charging using the solar and the carport. Meron ring ibang options sa website nila na meron ng kasamang solar panel, yung 120 watts at meron ding isang 200 watts. Paano i-open itong power station? Meron ditong tatlong button, itong sa ilaw, DC button and AC button. Kahit alin dyan sa tatlo, pindutin nyo lang, mag-open na rin yung screen. Dito naman sa screen, dito sa left side is makikita natin itong input kapag sina-charge. Kung ilang watts yung pumapasok na power while charging this device. Dito naman sa gitna, makikita natin kung ilang percent pa yung natitira dito sa power station. At dito naman sa upper right side is yung output kapag ginagamit natin tong mga output outlet. Dito naman ay meron ring ilaw. Press lang natin once ay ilaw na siya at press uli natin. Yan yung mas malakas na ilaw. Pangatlong press yung SOS naman niya for emergency purposes. Dito naman sa baba ay yung AC outlet niya. Meron tayo ditong dalawang outlet at ang output naman niya is nasa 220 to 240 volts. Dito naman yung DC output, meron ditong 12 volts na cigarette lighter. Yan. Dito sa baba, meron ditong dalawang 12 volts na DC, 10 amps, at dalawang USB-A. Dito naman, meron tayo ditong USB-C na up to 100 watts ang delivery. Isa rin pala guys sa best feature nitong EB3A ay meron siyang wireless charging dito sa taas para sa mga mobile phone. Dito naman sa lower section dito is yung input naman niya kapag sino-charge nyo itong portable power station. Dito yung sa solar, yan yung input niya. Ito yung sinasaksak dyan. At pwede nyo na itong i-connect sa solar and or sa carport. Dito naman yung outlet for AC charging. Yan. And circuit protector. Ito pala ay pwede nyong gamitin 24/7 dahil pwede nyong i-charge ito mismo while using this output. Meron siyang Bluetti UPS bypass mode which means na lahat ng output dito sa AC outlet is manggagaling mismo dito sa AC input. Okay, kapag gagamitin nyo naman halimbawa itong DC, i-press nyo lang once at lalabas na dyan yung DC sa screen. Pwede nyo rin pagsabayin kapag gagamitin nyo naman tong AC outlet is press nyo rin muna at mag-a-appear na dito sa screen. It means na meron ng power itong AC output. Okay guys, i-test natin. Ayan si paring kompanyeros.
Paring swerte mo to. Charge mo yan. Ano yan? Okay, subukan natin to. Battery ng GoPro. Dito Sige. natin. Yan. Ayun. Yun. Ilaw na siya. Legit. At makikita nyo rin dito guys, yung output niya is nadagdagan na ng 9 watts. At ito naman, Ano yan? DJI RC. Yan, RC. Remote control ng drone. Alright, dito. Ayan, sa USB-C. Okay. Okay. Alright. Legit, gumagana. Gumagana pa rin. Okay. Kalain mo yun, no? Ayan guys, nagdagdag na naman sa output niya. Naging 23 watts na yung output niya. Ano naman yan, pare? GoPro battery. Ah, GoPro battery. Ito naman. Yeah. Tingnan natin to. Gagana pa ba yan? Ay, susubukan natin. Ah, umilaw. Oh, legit, gumana. Every time na nagdadagdag kayo ng load, makikita nyo rin dito na nadadagdagan yung output niya. At makikita nyo rin dito na nagbabawas na yung kung ilang percent pa yung laman nitong power station. Okay, meron ka pa bang i-charge? Meron I-charge pa. mo lahat. Battery ulit ng drone. Battery ng drone. Sige. Alright. Sa USB-A pa rin. USB naman. Oops, legit. Umilaw. Oops, Oh, yun. ilaw. Charging. Charging. Legit. Setting the frequency naman. Press nyo lang tong dalawa. At yan, meron na kayong option 50Hz at 60Hz. Kung ano yung nagbi-blink, ibig sabihin dyan tayo ngayon nakaselect. Para i-save yung setting na yan, i-press nyo lang uli ng sabay yung AC button and DC button. Ayan, nakaset na siya sa 60Hz. Kapag ililipat nyo naman, press nyo uli ng sabay. Pindutin nyo lang once itong AC button, lilipat na siya sa 50Hz. Para i-save is, press nyo uli ng sabay. Eco mode naman guys, makikita nyo dito sa screen is naka-on yung eco mode. I would recommend na lagi nyong i-on yung eco mode para kapag hindi nyo ginagamit tong portable power station, kusa siyang mamamatay para masave na rin yung battery. Kung gusto nyo naman i-off yung eco mode, press nyo uli ng sabay itong AC button and DC button. Once na nagbi-blink na, ay press nyo tong DC button. Ayan, nawala na yung eco mode at i-save nyo na. Okay, nakasave na yung setting na ginawa nyo. Pero I recommend na lagi nyong i-on ang eco mode. Ang recharging time niya mga kompanyeros, kapag home outlet nasa 1.5 to 2 hours, kapag solar naman is nasa 1.8 hours to 2 hours during prime sunshine. Sa car outlet naman, kapag 12 volts ang gamit nyo is nasa 3.5 hours. At kapag 24 volts naman ay nasa 2 hours. Kapag in-order nyo to guys, meron silang free shipping locally at meron rin siyang 2 years warranty. Okay guys, ayun na yung ating product review dito sa Bluetti EB3A Power Station. You can buy this product sa kanilang official website na bluettipower.ph. 2 weeks ago nung sinend nila to sa akin is nasa 18,900 pa yung price niya. Pero ngayon is naka-sale sila. Nasa 13,599 na lang. Kaya kung bibili kayo, this is the right time. Kasama pa rin natin ang ating kumpanyeros. Paring swerte mo to. Adios, kumpanyeros.